When you wake up each morning and you feel like calling, I'll be there for you. When the road seems uncertain, Okay, ako si Nelia El Nido, 50 years old. Sa background ko sa education, elementary ko dito sa Mayamot, tapos high school sa Roosevelt, tapos college ko sa Marikina Institute, tapos 28 years na ako in teaching. Actually, hindi ko talaga gusto yung pagtuturo. Nanay ko kasi frustrated teacher yun. Talagang ever since gusto niya maging teacher. Salat nga kami noon, wala talaga papaaral ang lola ko sa kanya. Actually, hanggang grade 6 lang natapos noon. Kaya talagang siguro pinursigin niya. So, sinunod ko na lang siya. And blessing yon. Kasi nga, sinunod ko siya. Up to now, napapakinabangan ko yun. At masaya ako sa ginagawa ko. Actually, wala akong pagsubok na naranasan sa pagtuturo. Wala talaga. Personal lang yun. Halimbawa sa asawa ko, gano'n, sa mga anak ko. Kasi struggle talaga. Sila yung tumutulong sa akin, kinakausap nila ako. Actually, madali lang naman. Actually yung ginagawa sa pagtuturo. No? So, walang masyadong sacrifice. Yun nga, personally, yun yung talaga yung gusto ko nang sumuko nun. Na ayoko na kasi, di ba pag may mga problema ka gusto mo mag-ano ka na lang, mag-isa na lang, ayaw mong makausap yung ibang tao, gano'n. Tapos, naisip ko, madami kong bayarin. Madami kong gustong tulungan na tao. So, kailangan kong mabuhay, kailangan kong pumasok, kailangan kong ma-share kung ano yung knowledge ko sa pagtuturo. I've always said to my students na ikaw, kasalanan mo na kapag ikaw ay nabuhay na mahirap, tapos mamamatay kang mahirap. Alam mo yun, ang gusto ko. At saka sabi ko, yun na, laging mag-aral. Mag-aral na mag-aral. Mimi, you've come a long way. Sana ipagpatuloy mo lang yan. Sana patuloy kang mag-share kung ano ang natutunan mo at ibibigay pa sa mga bata. Ako kasi sa mga students, di ba, sa klase ko, up to now, pagka nakikita nila ako, yung mga bata, lagi nilang sinasabi, "Oy, si ma'am, alam mo ba, hanggang ngayon, alam namin yung pinarecite mo. Kahit hindi ko na sila estudyante, sasabihan ka na gano'n. Marami ko natutunan sa'yo, ma'am." Yun na lang eh. Doon na lang. Yun ang gusto kong maano sa akin. Gusto ko yung paggabay, pagsubok. Ako si Ginang Vivian B. Reyes, 58 years old, 20 years in public service, at 6 years in private school. No? Actually, hindi talaga pagtuturo ang gusto ko nung ako ay bata. Gusto ko maging isang nursing dapat. Since medyo hindi kaya ni tatay ko dahil driver, apat kami magkapatid. So, ang unang kurso ko talaga ay business administration. Yan. Pero eventually, after a year, sa Philippine Schools of Business and Arts, nag-decide akong iba ng kurso at education. Since ang mga tiyahin ko, pinsan ko ay nasa education,
nag-enroll ako sa National Paper Study. Mahirap pero masarap. Dahil in a sense na mahirap dahil siyempre nag-aral ka ng ilang taon, tapos para marating ko ang pagiging isang teacher 3 ngayon sa kasalukod sa Simon High School. Siguro sipag, tiyaga, siguro dedikasyon, siguro. Kasi passion, naging passion ko na rin ang pagiging isang guro. Parang yung mga ganung mga bagay. Nagkaroon ako ng family problem. So, separated kasi ako. Nung time siguro na hiwalay kami mag-asawa, yun yung time na parang sabi ko, mag-abroad ako. Kaya nag-aral ako ng caregiving para makapag-abroad ako. At dahil kasi sa pagtuturo, pag wala kang katuang sa buhay, may dalawa akong anak na pinag-aaral. Although dito sila tapos sa public. Sabi ko siguro talaga, na-realize ko siguro hindi talaga ako para sa ibang bukasyon, kundi sa pagtuturo talaga. Ay siguro lagi kong sinasabi naman sa lahat ng mga naging estudyante ko na mangarap, gumawa para ma-attain yung pangarap mo. Pag nangarap sila, lakihan na. Pag nangarap, kailangan may kasamang kaakibat na action. Kailangan magsumikap, magtiyaga, maging handa sa kahit anong problema. Siguro hindi, ayoko maalala dahil kung ano yung tinuro ko, yung mga konseptong tinuro ko. Gusto ko maalala nila ako na na-inspire, nagbibigay ng inspiration, at yung mga pagpapahalaga, yung attitudes and behavior na dapat may taglay nila, yun ang gusto kong maalala nila sa akin. Ay, Vivian, job well done. Nahasa ka sa hirap ng buhay, kaya ganito ka ngayon. Napagtagumpayan mo lahat ng problema sa nang ikaw ay medyo may edad na. Dahil yan sa training o hirap na natamas o nagawa or na-experience mo ng bata. Kwento ng pagsisikap at pagpupunyagi. Hello, I'm Nasaya G. Maimi Bawa. So, 35 years old na ako this year. At teacher ako sa Mayamot National High School for almost 11 years. Pero before sa Mayamot, nagturo din ako sa iba't ibang private school, bali 5 years. So, a total of 16 years ngayon. Ayun. Hindi talaga ako teacher by profession. I mean, hindi talaga teacher yung natapos ko during college days. So, natapos ko talaga is Bachelor of Science in Clinical Psychology. Pero, I believe dito ako dinala ng Lord. So, kumuha ko ng units ng education. Kasi pagka-graduate ko ng college, meron nag-offer agad sa akin, gusto mong magturo, turo ka muna dun sa private school. So, tinry ko. Then, sabi ko sa Lord, kung dito mo talaga ako dadalhin, mag-take ako ng board exam na hindi ako mag-review. At kapag pinasa mo ko, ibig sabihin, ito yung will mo. So, ayun. Yung pinakamabigat siguro naging trial sa akin, nagtuturo ako is dito sa Mayamot, yung first year ko. Sabi nga nila, diba, lahat ng una, mahirap na. So, hawak ko nun yung grade 9 ang hawak ko nun. Sobrang hirap nung time na yon kasi parang sila yung worst section na nahawakan ko. Sobrang gulo. Every time na pumapasok ako sa klase, sabi nga ng mga teacher, papasok na naman tayo sa pinaka-worst na mga worst. So, nahirapan ako paano ko sila i-handle. Kasi sa lahat talaga ng sections, makikita mo na yung misbehavior talaga nila. Sobrang hirap. Pero, siguro mga third grade team, nagamit ko yung dahil nga graduate ako ng psych. So, kung paano ko i-reach out itong mga students na to, hanggang from worst students, sila yung naging best students, hanggang naging sweetest students para sa akin na hindi ko sila makakalimutan hanggang sa ngayon. Maraming beses. So, maraming beses talaga na parang ayaw mo na. Dahil mo, nagising ka, parang ayaw ka nang pumasok, parang ayaw ka nang mag-share. Diba? Kasi minsan mawawalan ka ng gana sa maraming bagay, iba't ibang aspeto, hindi naman yun sa mga estudyante, kundi sa iba't ibang aspects na ng buhay na nararanasan natin. I believe part
part naman talaga yon ng buhay. Ang dami tayong mga trials na kinakaharap. Pero, lagi ko talagang tinatandaan na sabi sa Romans 8, sabi doon, I'm not sure dun sa mismong verse, pero ang sabi dun sa passage na yun is, all things work together for good for those who love you. So, alam ko na lahat ng bagay magiging smooth, magiging maayos, lalo nakakapit yung looban ng Lord sa buhay ko. Lagi kong sinasabi sa mga students ko, simula noon hanggang ngayon, na aanhin mo yung talino, aanhin mo yung mga bagay na yun, aanhin mo yung mga bagay na magaling ka kung wala naman ang Lord sa buhay mo. So, yun talaga yung parang iniiwan ko sa kanila na sana at the end of the day, hindi lang wisdom yung meron kayo, hindi kasama doon ang Panginoon. Para sa akin, gusto ko na maalala nila ako, naging channel of blessing. So, channel ng blessing at channel ng pagmamahal through God. Siyempre, sa Panginoon, sa biyaya ng Lord na hindi lang naman ako yung teacher na concerned sa grades nila, kundi concerned ako dun sa pagiging isa o pag-unlad nila bilang isang tao. Siguro ang sasabihin ko sa kanya na proud ako sa'yo at hindi hadlang yung kahirapan kung paano mo naabot. Hindi pa naman sobrang layo, pero kahit papaano nakakausad, mas mabuti kesa dati kung ano yung kalagayan mo ngayon. Kaya, salamat na nakinig ka sa parents mo. Salamat din dahil guided ka ng Lord sa buhay mo. Kung sa pagiging guro, siguro marker. Kasi naalala ko, yun nga, yung first year of teaching ko dito. Sa inis ko talaga sa mga estudyante ng moment na yun, yung sa section na pinento ko kanina, yung marker, hindi ako makapaniwala na halos mayupi ko siya sa kamay ko. Yung talaga yung pasensya, parang yun talaga yun. Kaya lagi ko pinag-pray every day talaga after doing my devotion na Lord's patience. Pasensya talaga. Kasi ayoko na maulit yung episode na yun na sa inis ko, sa parang sama ng loob ko, talagang napiga ko yung marker, which is yung marker matigas, diba? Pero hindi ako makapaniwala na nayupi ko yung marker. Ayun. Okay. So ako si Ginang Evelina B. Gabayan. Ang edad ko ay 56. Bali dito sa Mayamot National High School, isa ako sa pioneering teacher ng Mayamot National High School. Itinatag ito ng 1999. Una, hindi ito ang aking first choice. Ang gusto ko ay maging pulis. Pero at yung panahon na yon, hindi pasado yung aking height. Kasi pag babae ka na pulis ay kailangan ang height mo ay 5'2" to 5'3", gano'n. Samantala ang height ko lang, ang biniyayaan ako ng height, nakatulad ni Gloria Macapagal at ng superstar, Dora Honor, 4'9" lang yung height ko. Kaya hindi ako napasok doon. Christian kasi ako eh. Christian ako na guro. Gusto kong ma-share din sa kanila, ma-impart din sa kanila yung pagiging Christian ko. Hindi lang ako teacher, kundi teacher na Christian. Marami akong naging parusa. Buti na lang ay hindi ako nakaabot doon sa mga pinapadeped na teacher. Pero marami akong parusa na pag walang assignment, ganito ang parusa. Pag hindi naglinis, ganito ang parusa. Pag hindi gumawa, gano'n, pag maingay, may parusa ako. Hanggang dumating yung time na habang naglalakad ako sa hallway, ito yung karanasan na ano ko. Habang naglalakad ako sa hallway, nakita ko sa hagdanan. May nakasulat doon. Binasa ko. Alam mo ba kung ano nakalagay doon? Nakalagay doon, putang ina ka Gabayan. So, minura ko doon sa hagdanan. Nakasulat doon, red pen ka naman. Doon ako parang nasaktan ako. Sabi ko, meron palang bata na magagalit sa akin. Hindi ko alam. Mula noon, tinanggal ko na lahat ng parusa ko. Kundi kinausap ko sila. Ang sabi ko sa kanila ay, sa akin gusto ko matuto kayo. Pati yung magulang nyo gusto matuto kayo. Pero kung ayaw ninyo, nasa sa inyo yan.
ayun nga, dahil Christian ako, masunurin ako. Lahat ng gusto ng nakakataas sa akin, ginagawa ko. Dumating pa nga ako sa time na inaabot ako dito ng 11 o'clock kasi hindi naman ako ganun kagaling sa computer. Pero kailangan masabayan ko yon sa pag-compute ng grades, sa paggawa ng pagtuturo, ganyan. Sana kasama nila si Lord sa kanilang journey o sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pagpili ng course. Kasi pag kasama nila si Lord, tama yung laging pipiliin nila. Hindi sila makikipag-compromise, hindi sila yung pwede na to. Kasi alam nila na it's for God, is ayun yung gusto ko sana na magkaroon yung isang bata. So gusto kong maalala nila na meron silang guro na kaibigan. Gusto kong maalala nila sa kapwa ko guro na meron silang guro, kasamahang guro na naging bahagi ng part ng buhay nila. Sasabi ko sa kanya ay pagpatuloy mo lang kung paano ka tinawag ni Lord. Ituloy mo yun hanggang dumating yung time, yung appointed time mo sa kanya. If the rules they keep breaking, Siguro magiging title ay Buhay Guro Kasama si Kristo. Ayun ang gusto kong title. for you. So, ako si Ruel Merenque. Sabi nga sa akin, Sir Merenque. Sabi nga, Sir Ruel na lang, parang dito. 52 years old. Pero sabi ng iba, ano lang, parang 51 and a half daw. Hindi daw halata. So, proud ako dun. Anyway, married po ako for 25 years. Meron na akong 4 na anak. So, yung bunso ko ay college na. So, kaya malaki na sila lahat. Yung babae. So, ang target ko lang ay pumasok sa rin sa kumpanya. Engineering field. So, mga kumpanya. So, after nung 4 years na struggle sa college, Just hold eto, on tight. sabi ng mga classmate ko, anong gagawin natin? Magbo-board exam ba tayo? So, sabi ko, sige, board tayo. Andiyan yan eh. So, after 2 months, lumabas yung result. So, sabi ko, ano gagawin ko? Hindi magtulog. Ito yung unang destination na pinuntahan ko, Mayamak National High School. Kaya, hindi ko pa rin sa buhay guro, ano? Unang-una, yung time namin, ang schedule ng pasok ko ng 6 o'clock ng umaga. Uuwi ako ng 9 o'clock ng gabi. Take note 6 to 9. Sa ilang oras ako dito. Halos dito na na-ubos yung oras na diba? Tapos next, dahil kami yung isa sa mga foundation ng Mayamak National High School, naranasan ko at nakita ko yung paano na-develop yung Mayamak National High School. Ilang sapatos ang naubos ko rito nung paano unang maputik pa ang Mayamak National High School. Pagsuko, ayan ang number 1 na hindi ko masyadong na-master. Talagang laging andun yung pag-agam-agam. Pero sabi ko nga, kung bakit ako tumagal ng ganito, number 1, siyempre yung pamilya. So ito yung nagtaguyod sa pamilya ko, anong meron ako ngayon. Ginagawa ko, kwentong buhay na lang. So kadalasan, gusto na yung kwento ng buhay ko para sa kanila. Para matutunan nila magsumikap. Yun lang naman. Ang gusto kong maibawan sa kanila, kailangan magtapos sila ng pag-aaral. Paano maalala? Yun nga, yung paano ko ginampanan. So meaning, hindi natin antayin na tayo madapa pa. Dapat kumilos na tayo. Hindi ka nagkamali ng desisyon. Maganda yung naging decision mo dati. So, yun lang. Hindi ka nagkamali. For you. Kung sa buhay ko, lalong buhay may pamilya, siguro yung larawan. Kasi pag sinabi natin larawan, ano ba yung gusto mong larawan? Larawan to the point na gusto mong makulay. So ngayon, kung iahambing natin sa buhay ang isang makulay na larawan,
kung sa buhay natin yan, para maging makulay, tayo yung gagawa ng kulay. Kung ano yung gusto mong itsura na larawan o looks, ikaw yung gagawa nun. Ikaw yung magsusumikap, ikaw yung maglalagay ng mga components nun para maging maganda yung kulay niya. So, ako si Sir Romel S. Beltran, tubong Kapampangan. No? Ako ay may edad na 55, going 56 this coming December 10, no? 2025. So, may isa akong asawa, isa lang ha. At siyempre may anak ako, nasa 25 years old na yung aking panganay, si Mark Romel, hamo sa aking pangalan. At ang aking bunso ay si Rian Martina na may 7 years old. So nagsimula ang aking journey, no, bilang isang principal ay mahaba-haba, no? Nag-start tayo sa isang actually hindi ako teacher by profession, ano? Isa akong graduate ng Bachelor of Arts, major in History. Then nag-take up tayo ng units or sa education. Pagka-graduate ko, wala akong mapasukan trabaho. Kasi nga, AB kailangan mo pang mag-take up ng units sa education. So, pumasok ako para sa cook, isang restaurant. Hanggang sa, doon kami nagkita, doon sa isang ice cream house ni Mrs. Pero dahil nga, yung napangasawa ko ngayon, doon kami nakita sa isang Freezing Point Ice Cream House na doon. Doon kami nagkilala hanggang sa napadpad ako sa Antipolo ng that was 1992. 1992 nung nagkilala kami ni Mrs. First year ng Marcelino Santos, tatlo section lang kami. Pito lang yung teacher doon sa may Tagbak, solid cement. Yun ang una kong yun ang baptism of fire ko as school head. After 1 year, nagkulang ng ilang tao sa division office kasi kasi nga nasa transition pa yung Rizal Division and Antipolo Division. 2002 kasi ang division Naghanap tuloy ngayon ng coordinator. Ang nangyari, ako ang naispatan, teacher 1, task coordinator ng division, di ba? Nasweldo ko teacher 1, 9939. Ayun, naging ako, ang task ko ay supervisor ng Araling Panlipunan Elementary at saka EPS, Values Education. Yun ang naikabit sa akin. 1 year, ako yung mate ng training, mga contest, dumating yung item ng mga supervisor. Hindi naman ako graduate ng MA. Pero history major ako, may units ako sa Kaya nabigay kay Ma'am Tabuena. Kaya 2019 to 2004 ako sa Antipolo National High School. Ngayon, kailangan lumipat. After 5 years, napunta ako dito. So, yan ang mga natin. Years din sa mga school na pinanggalingan na. Lalo na nung nag-start ako, wala namang mga mga supply tayo doon. Kasi sa Marcelino, wala. Nang start ako dyan, wala kang kagamit-gamit Pati bond paper, wala ka dyan So, naghanap tayo ng stakeholder. May nakilala ako. Kasi siyempre, sino ba yung mga kakilala kung mayroong kakayahan? Meron akong isang parang coordinator, parang ng assumption, Kasi during that, ko sa San Isidro, meron tayong Alay Kapwa. Merong Alay Kapwa activity dyan, Parang exchange students. At yun, si Ma'am, hindi ko matanda, lang yung pangalan. Pero siya yung una kong na baka may mga ang assumption school pwedeng ipamigay sa mga school. Nag-request ako, baka meron kang typewriter dyan, may bond paper, mga lumang envelope or what. Kasi wala nga resources. Ako nag-start sa Marcelino. Hanggang sa yun, na-grant niya, may typewriter ako nun. Wala pang computer nun wala sa vocabulary ko sumuko.
na-tested na tayo ng mga pagsubok eh. Kaya yung mga pagsubok, part yan ng buhay natin. Ano? At hindi lang buhay principal, bilang guro, buhay din natin dito sa mundo. No? Ay, sabi nga ni Jesus, yung gusto mong sa Kanya, sumunod, take up your cross. Pero naniniwala tayo, pag tinake up mo yung cross, I will give you rest. Sabi naman niya, di ba? Yung yoke, yung pamatok ay magiging magaan. Yun ang ating guiding principle. Kung gusto nating sumunod sa Kanya, carry your cross. Ayan. At saka yung tag dito, merong binanggit, no? Ang pagiging tunay na Kristiyano ay, at kung gusto mo sumunod kay Jesus, dadaan ka sa butas ng karayo. Laging handa. O kaya yung sa mga pagsubok. Laging handa at sa dahil ang buhay natin nga ay ay puro pagsubok. Ang masayang buhay para sa magandang kinabukasan. Yes. Tapos sir, nagbigay po kayo ng kagaya po ng naibigay nyo kanina na magbigay po kayo ng 3 kanta na maaari nyo pong mahalin tulad sa buhay nyo o kaya po yung tumatatak po sa puso nyo. Pagsubok. Ang paborito natin ano ba yan? Lift up your hands. Saka yung magsimula ka. Iisa lang ang buhay mo, kumilos ka. Gamitin mo kung may nais ang puso mo. Mangarap ka at abutin mo. Upang ito makamit mo. Magsikap ka at simulan mo. Si Leo Valdez yun, magsimula ka. So, yun lang naman po sir para po sa interview. Yung Bird at saka yung Lift Up Your Hands, si Basil Valdez. Sige po sir. Sige, salamat din sa oras. Sa isipan, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isipin ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Sa lahat ng kaguruan ng Mayamot National High School at ng buong mundo, mula sa organisasyon ng mandirigma ng isyong panlipunan. Hindi lang ikaw ay kumuha, masakit